Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakakilalang kwento. Tungkol to sa isang grupo ng magkakaibigan na, takot, isang pinto na super lock at isang bisita na biglang dumating at binago ang lahat. Seryoso, isipin mo nga, di ba parang nakakakilabot? Well, ganyan na ganyan nagsimula ang kwento natin ngayon sa isang sitwasyong medyo kakaiba at aminin na natin, nakakatakot. So, pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Jesus, alam mo na, yung sa krus, yung mga pinakamalapit niyang kaibigan, ang mga disipulo, sama-samang nagtago. Nagtipon sila sa isang silid sa itaas ng isang bahay doon sa Jerusalem para lang masigurong ligtas sila. Talagang takot na takot sila eh. Ang pakiramdam nila anumang oras pwede silang mapahamak. Kaya ang ginawa nila, sinigurado nilang saradong-sarado ang pinto, may kandado pa. Sa isip nila, pag ganito, walang sino man ang makakapasok, ligtas sila. Akala nila. Kasi habang nandoon sila sa loob, nag-uusap-usap, bigla na lang, boom! May isang tao na nakatayo sa mismong gitna nila. Siyempre, para silang na-freeze. Gulat na gulat at litong-lito. Tinitigan lang nila yung estranghero. Tapos iniisip nila, teka, paano nangyari ito? Tapos, nagsalita siya. At sa isang iglap, alam mo yung boses na hinding-hindi mo makakalimutan? Ganon, kilalang-kilala nila. Boses ng guro nila, si Jesus. Pero kahit narinig na nila yung boses, nangingibabaw pa rin yung takot. Akala nila, baka kaluluwa o multo yung nakikita nila. Alam ni Jesus na takot at gulong-gulo sila. So, para patunayan na siya yun, in the flesh, at hindi isang multo, 3 bagay yung ginawa niya. Una, pinakita niya yung mga sugat sa kamay at paa niya. Pangalawa, sabi niya, halika, hawakan niyo ako para malaman yung totoo ako, may laman at buto. At panghuli, humingi pa siya ng pagkain at kumain siya ng isda sa harap nila. At nung nakita na nila lahat yun, doon na sila naniwala. Yung takot nila, biglang nawala, napalitan ng sobrang laking tuwa na parang hindi mo may paliwanag. Pero, heto na, may isang problema. Isa sa mga kaibigan ni Jesus, si Tomas, ay wala doon. Na-miss niya yung burong pangyayari. Kaya nung sinabi sa kanya ng mga kasama niya, Tomas, grabe, nakita namin ang Panginoon. Hindi siya naniwala, puno ng pagdududa ang puso niya. Sabi niya, parang imposible naman yata yan. Ganon siya kasigurado na hindi totoo yun. Sabi pa niya, hanggat hindi niya mismo nakikita yung mga butas ng pako sa kamay ni Jesus at hanggat hindi niya nahahawakan yung mga sugat, hinding-hindi siya maniniwala. So 1 linggo ang lumapas. Nagtipon ulit yung mga disipulo sa parehong silid. At this time, kasama na nila si Tomas. At tulad nung dati, kahit nakasara ang mga pinto, bigla na lang nandun na naman si Jesus sa gitna nila. At sinabi niya ulit yung mga salitang yun. Sumainyo ang kapayapaan. Tapos, tumingin si Jesus diretso kay Tomas. Alam mo, kahit wala siya doon nung sinabi ni Tomas yung mga kondisyon niya, alam na alam ni Jesus at inalok niya kay Tomas yung mismong patunay na hinihingi niya. Hay nako, sa pagkakataong yun, hindi na kailangan ni Tomas ng kahit anong pruweba. Napuno ng saya ang puso niya. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at sa wakas, naniwala na siya. Okay lang kay Jesus na naniwala si Tomas, pero ginamit niya yung pagkakataong na yon para magbahagi ng isang napakahalagang aral. Hindi lang para kay Tomas, kundi para sa ating lahat. At ito na yung pinakaimportante. Sabi ni Jesus, naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mas mapalad, mas masaya yung mga taong hindi man nila ako nakikita pero naniniwala pa rin sila. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ang mga kwentong tulad nito. Isinasalaysay ang mga ito para yung mga taong tulad natin na wala doon ay marinig kung anong nangyari at mabigyan ng pagkakataong pumili na maniwala. At yan ang malaking tanong na iniiwan sa atin ng kwento ngayon para pag-isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng manampalataya sa isang bagay na hindi kayang makita ng ating mga mata? Salamat sa pakikinig.